Good morning everyone, another day, another vlog na naman. So ngayon, matagal na akong hindi nakapagtrabaho sa aking mga bonsai. So ito nang itsura niya. Ang dami ng mga damo. Saka itong mga hanap ako ng matatrabaho ngayon. So ito siguro kasi hindi ito mahirap. Tapos may nakikita ako dito. Yan, yung ilimnan ug iro. So naisipan ko na i-baylo na lang. Gawin ko yung pot kasi maganda tignan. No? Yan. Tapos dito yung materials na ililipat ko. Yan. So ginamit ko yan sa aking vlog, sa aking RC. Parang punong na kahoy na maliit. So yun ang ililipat ko sa palangkana. Tapos dito pa. That's one. That is bugtae. So napabayaan dapat exposed to sunlight. So walang sunlight dito. So ang gawin ko dyan is unwire. So ito na dala ko na dito yung mga tatrabahuin ko dahil itong ang sinabi ko sa inyo, binutasan ko na. Yan. Palanggana. So ito. Yan. So sana maging maganda ito. Dan pakita ko sa inyo yung mga tatrabahuin ko. Ibaba muna itong palanggana. So ito yung isa. Ilipat ko. Ang gawin dito is rewire kasi nang lulubunan na yung wire. So i-reshape ito then tapos lipat sa palanggana. So ito, this is a micro carpa bonsai materials. Then babasan sa ubos. Tatlong klaseng materials ito. This is Argao Taiwan. So design ito na ganito talaga siya, yung parang wangkig ba. So igugupit ko ito balik. Tapos subukan kong tanggalan ng wire para makaginhawa siya. Then dito sa baba, hindi ko nga puputulan kasi ipa-wild ito para lumalaki itong sanga dito sa baba. So yun ang Argao Taiwan ko. Then ito naman, matagal ito nakatago doon, nalimutan. This is called Kalyos or bugtae. Yan, so wild na kaayo. Dako siya punon ako siyang giputol, gipamabag maayo. Ang problema ano niya, dili siya hardwood. So, dali siya malata ng punuan. Pero at least mayroon akong ganito. So, unahan natin yung siya naman itong pelangganan ako. Tara. So, unahin natin yun kasi madali naman eh. Problema, wala trowel. Yan. Patong rin na din ha. Then, hindi ko na what we call is kasi malaki ang space siguro, kaunti lang. So hindi ko na tanggalan na ng ugat mo na lagyan ko dito ng lupa kasi malaki man ang kuan niya or i-scrape ko kaunti sa baba. So mag-start na ako. Panipsan na siya. Para malubon pa na ako siya gamay o mapabaon pa ng kaunti para dili siya yangkaw lang tawon, dapa ba dapa. Maliit pa man ang gamot to. Masitira lang niya, sobrang liit yung unang masitira niya. Yung masitirang una. So ito yung unang masitira niya, ang liit, di ba? Compared to this one is bigger. So puro plastic ang ginamit ko kasi sobrang mahal na ang kuan ngayon. Kaning mga cement pot ug kuan kanang cling pot. So ito na tapos ko na iripat. So ang next step naman dito is siyempre para matanggal ko yung wire, hindi ako mahirapan, is tatanggalan ko ng dahon lahat. So kahit maganda na siyang tingnan, may dahon siya, balik naman ito sa kasi kailangan ko ng tanggalin kasi marami nang naglulubunan ng mga wire. So need to tanggal the wire. Then before we tanggal the wire, we will remove all the dahon or yung yung dahon sa Bisaya. Basta dahon. Then sa Tagalog, sa English, leaves. Tama ba yung pagka-explain ko? So okay. So ito, nagsimula na ako magtanggal. So matagalan ako nito. So hindi ko siguro ma-appeal pa video yung uban. So, ang ginagawa ko, just sharing kung yung hobby ko dito na it's a bonsai, nature watching, yung lantaw ng mga tourist spot. Tapos, maglalaro ng RC. So, ito ang buhay ko.
So sa bonsai, na-mention ko na before siguro na kaya mahal ang bonsai dahil hindi lalim pagbuhat og bonsai. So So ito na, natapos ko na natanggalan ng wire. So ganito kahirap yung pag-alaga ng bonsai. Sobrang tagal. So ang gawin ko na naman dito is tanggalan na naman ng wire kasi lubo na. May iba naman na hindi naman masyado naglulubunan pero mostly ng lubo na yun. Then ito ang mahirap kasi isasahin kung tanggalin itong wire. So ito na, natapos ko na tanggalan ng wire kanina, tapos na-wire ko na. Kaya lang ang ginawa ko is wiring banting-banting na lang kasi naubusan ako ng wire. So iti-trim ko na lang siya dito para maporma siya na tinawag nating triangular shape. So ganito kahirap, as na-mention ko na a while ago, na mahirap mag-maintain ng bonsai. Kaya mga bonsai is mahal. Then naubusan ako ng wire, tapos nabutan pa ako ng init. So hanggang dito na lang. Ito lang, gugupitan ko itong Argao Taiwan. Then hihinto na ako kasi nabilad na ako sa araw. So ito yung itsura sa aking materials. So na-wire ko na. So ito yung itsura niya. So just hope na maging maganda. So yan. So ito yung front ko. Gawin ko, lipat ako dito sa kabila kasi mainit na. Tapos ibababa ko ito. So hindi ko na matrabaho itong kalyos or buktai. Tapos ito na lang kasi matagal man yun. Ito dali naman siya. So gawin dito is tanggalan ng damo. So kaya nagkaganito itong mga materials ko kasi busy ako sa paggawa ng video, sa yung short video para sa mga remote control ko. Nakabili ako ng mamumurahing remote control, mga around 2,000 plus lang yung isa. Tapos natuwa naman ako dahil sa itsura niya, parang totoong original na yung Land Cruiser tsaka yung Tank 300. Pero in terms of durability, hindi natin ma-predict kung kailan yun masisira. So itong sa baba, so may mga malaking sanga dito, iiwanan ko ito, i-rewire ko ito. Dito na lang sa taas ang gugupitan ko para manatili. Itong design ito is yung matanda na
payat. So, bawat ano sa atin, artist may sariling design. So, ito ang gagawin ko sa ganito. So, itong, as na-mention ko, itong sa baba, so, alot na tayo sa taas. So, ito na tapos ko na or nahumanan ako alot ang akong Argao Taiwan nga wangkig bonsai. So, sa itsura niya nagagandahan ako kasi kasi ito yun ang kasabihan na we love our own o I love my own. So, gawa ko ito kaya nagustuhan ko. So, itong sa baba, it is an optional. Either ituloy ko ito or tatanggalin ko lang ito kasi kailangan ko pa itong palakihin na mas malaki pa ito nito, itong parang secondary. If ever hindi siya makahabol, ang gawin ko is putulin ko na lang ito. Tapos ito na ang primary, secondary, then pangatlo, pangapat, pangalima, panganim. So ito lang masashare ko sa inyo, dalawang bonsai material sa Argao, Taiwan at saka microcarpa bonsai material. So hindi ko na mapakita yung ano tawag yon, yung bugtay or kalyos kasi init na kayo dire. So nag-igo na akong camera ni hanap na ang iyang screen. So once again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. I hope you like my video. Thank you very much for watching. Bye bye.